Ang ginawa ko natin, ang tawag ko dito ay banana spicy red wine. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Po mga kawakiwak, yung mga saging na overripe, binabalatan ko po. Ayan, may nabalatan na tayo. Kata, mamaya ilagay po natin yan sa drum. Yan, lagay tayong drum. Bali, ang gagawin natin ngayon dito mga kawakiwak, kadalasan kasi ginagawa itong suka, ano? Para maiba naman, gagawin naman po natin itong banana red wine. Napakasarap nito mga kawakiwak. Igalab shout out sa lahat pong nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. A few inches later. So ito po mga kawakiwak, binabalatan na natin yung ating mga saging. Sa saging naman mga kawakiwak, kahit anong klaseng saging, pwede siya. So, itong binabalatan ko ngayon, latundan at saka lakatan po ito mga kawakiwak. Kaya ang magiging resulta nito, pagka ginawa na nating red wine, ay napakabango po ito. At siyempre, masustansya din. Kailangan po ito ng mga taong kulang sa potasyum mga kawakiwak. Bago po natin balatan to, hinugasan po muna natin to mga kawakiwak. Para yung gawa natin ay sadyang malinis. Ang pinakaiba lang po sa paggawa ng banana red wine at saka yung banana cider vinegar, yung banana cider vinegar ay nilalagyan ko yan ng asin. Ito namang banana red wine ay hindi po nilalagyan ng asin. Pero kailangan mga 2 days lang, kunin mo na yung katas niya. Pag nakuha mo na yung katas niya, after 2 days, yun na yung gagamitin para sa gagawing banana red wine. Tapos yung iba na natira, kung marami yan, ay lagyan nyo na ng asin at ipipreserve ng mga ilang linggo at para magiging suka naman po yun. Napakasarap din yun mga kawakiwak. Meron na po tayong isang episode dyan kung paano gawin yung banana cider vinegar. Tignan nyo na lang ito dyan sa channel natin para sa mga interesado. At ang una natin ginawa na yon, marami na pong nakapanood doon at ngayon ginaya na nila at kasalukuyan ginagawa na po nilang anak buhay. So doon sa mga ginagawa natin pagbablog ay mayroon na rin po tayong mga subscriber, mga kababayan natin na napakinabangan ko yun. No? Okay, nakakuha sila ng technique at ideya kung paano ang simpleng paggawa ng banana cider vinegar. So, lagay na natin ito sa drum. A few inches later. Mga kawakiwak. Ito nga pala yung ginawa natin bignay no. Ayan, medyo matapang na yan. Tama-tama yan pang December mga kawakiwak. Bignay red wine po yan. So, makikita nyo mahigit kalahating maliit na drum. Mga kawakiwak. I-ferment natin yan ng mga 2 days. After 2 days, kukuha na tayo ng katas dyan na yung nasyanak. Mga kawakiwak, kukunin na po natin yung katas ng saging. Kuha na tayo dito. Bali, isang araw na po natin itong nailagay dito. May makukuha na po tayong katas dito mga kawakiwak. So, kukuha na po tayo. Ayan o, kawakiwak o. Yan. Yung buting ito, 2 litro po ang laman ito.
Yan. So, titimpla po tayo ng pang 2 liters lang. Ito yung pan sa ilalim. Ayan, bumubula siya mga kawakiwak. So ito, napakabango siya. 2 liters po ito. Lagay na po natin dito, mga kawakiwak. Ayan. Dalawang litrong katas. Tapos, 2 kilo rin na asukal. Ang ginamit kong asukal, ito yung mamula-mula. Kasi pag ito na-ferment na, magandang magiging amoy nito, parang honey siya. So, lagay na natin to. Two liters. Ilagay natin, yes. Yung 2 litrong titimplahin natin, ang ilagay natin na yes dito, ito po, ay kalahating kutsara. Yun. So, estimate natin mga kalahating kutsara lang yan. Kasi pag nasubrahan po ito, mga kawakiwak, ay mapait. So, kailangan tama lang. Ayan, lagyan na natin. Ang kabuuan kasi nito, mga kawakiwak, ay nasa 10 liters eh. So, mga kawakiwak, lagyan po natin ng chili, o kaya chili. So, mga 10 pirasong ilagay natin. Yung sili natin mga kawakiwak ay pinatuyo po natin ito. Kasi pag sariwang sili, hindi magiging magandang amoy. Amoy panis siya pagka i-ferment na natin. Ito, lagay na natin. Ayan. Ayan. Yun. Ayan. Tuloy natin para ma-mix yung yes, asukal, at saka itong sili po. Mga after 24 hours, saka po natin ito isalin sa bote para doon ito ferment. A few inches later. Mga kawakiwak, ang ginawa ko natin, ang tawag ko dito ay banana spicy red wine. No? Parang herbal din siya, herbal wine din siya mga kawakiwak. No? Tanging tayo pa lamang ang nakakagawa nito. Dahil wala pa naman tayong nakikita na nakakagawa po ng ganito, ano? Bago ko i-upload dito, ay matagal ko na po itong experiment at matagal ko na itong ginagawa, kaya nakakasigurado po ako na 100% safe po itong ating mga ginagawa mga kawakiwak. At hanggat maaari, hindi po tayo nanggagaya sa ibang mga vlogger. Hanggat maaari, iniwasan po natin yan. Na naman, mayroon kayong natutunan at nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng mga vlog. Pwede nyo itong gayahin kasi hindi naman to yung mga resources ng ingredient ito, hindi naman mahirap eh. I-ferment natin ito sa loob ng mga 2 hanggang 3 buwan. Hanggang December, mga kawakiwak, okay na po ito. Kakasaysayan sa Pilipinas, sa nakikita ko sa ngayon,
wala pang gumawa na kagaya nito na maanghang, mga kawakiwak. Pero tinitiyak ko po sa inyo, napakasarap nito kasi mayroon na po tayong naunang ginawa nito nung mga nakaraan. Sa totoo lang, hindi ko po sana ilalabas yung ganitong sikreto kasi makakukupyahin ng mga malalaking kumpanya dyan. So mawawalan tayo ng napapatin to, mga kawakiwak, no? Kasi kung natatandaan nyo, yung amis anghang na kape o kaya kopi, unang-unang gumawa niyan ay ako. Ginawa ko yan noong 2010 pa, mga kawakiwak. Mahilig ko talaga ako mag-experiment. So sa ngayon, may mabibili na po kayo sa market na tinatawag nila na tamis alat na kopi. Unang-una po yan na nag-experiment ay ako, mga kawakiwak. So, nung ma-expose ko yan sa Facebook noon, yun, pagkalipas ng mga ilang taon, nagulat na lang ako, may nakikita na ako na gumaya noon at ginawa na nila. At ayun lang ang gumawa nito, mga kawakiwak. May mga tao kasi talaga na mailig sa maanghang na pagkain. No? So ngayon, yung mga mahilig sa maanghang na pagkain na yan, titirnuhan din po natin ng maanghang na mild wine. So, ang ingredient nito, 2 kilong asukal na pula, 6 na litrong tubig, no? 2 litro katas ng saging, at saka 10 pirasong sili o kaya chili ang ilagay natin. Nagdidepende yun kung gusto nyo pa sobrang anghang. Pwede nyo naman gamihan yung sili. Pero ito katamtaman lang para medyo makainom. Kahit babae, pwede niyang inumin ng mga kawakiwak. Kung napapansin nyo po dito mga kawakiwak sa mga vlogs natin, kung ano po yung aking alam, ay siya kung sinishare sa inyo. Kaya mayroon tayong mga pagbablog tungkol sa paggawa ng mga iba't ibang bagay. At mayroon tayong pagbablog tungkol doon sa treasure hunting. Mayroon din tayong vlog tungkol sa luto ng mga pagkain na mga simple. At kadalasan yung tungkol doon sa farming, yung mga sa pagtatanim. At kagaya nito, mayroon din tayong vlog na pagtitimpla ng mga iba't ibang uri ng herbal. At sa totoo lang, napakarami ko na nagawang mga herbal, mga kawakiwak na hindi ko pa nilalabas at hindi ko pa binablog dito kasi gusto ko sana bago ko iba-vlog dito, maipapatin ko na ito para kopyahin man ng iba, mayroon tayong apple. Pero isa lang nga sa tinitiyak ko dito sa inyo mga kawakiwak. Hanggat maaari, yung binablog ko dito, yung tayo lang nakakagawa noon. At hindi tayo nangungupya doon sa iba. Hanggat maaari kasi nga gusto natin dito sa channel natin ay laging kakaiba yung ating mga pinapakita sa inyo. At hanggat maaari, wala sa ibang mga channel ang ating pinapakita para lagi kayong may natutunan o kaya may natutuhan sa tuwing mayroon tayong mga episode na kagaya nito, kaya mayroon tayong mga binablog na kagaya nito. So, itikman na natin. Kasi mayroon na po akong mga nagawa noon pa, mga kawakiwak. Mga 1 year ago na ganito. No? So, mayroon pa akong natitira doong 2 butil at ipapakita ko sa inyo. Ito po yung una nating ginawa, mga kawakiwak. Nung gumawa ako nito, mga nasa 20 liters po ito. Yung iba, nasarapan at nagustuhan ng mga kaibigan ko, kaya na ipangregalo ko sa kanila. Tikman natin, mga kawakiwak, kasi 1 year na ito So, tanggalin ko muna to. Ayan silyado na yan, mga kawakiwak. Tignan nyo yung kanyang kuhan. Tignan nyo yung kanyang pinaka-kulay. Ayan napakagandang kulay Yan wala siyang bula sa taas Ibig sabihin, napakaganda ng kanyang pag-ferment. So, ito na.
Ganyan lang kadami mga kawakiwak, ano? O kaya sa tuwing inom nyo, yan, kalahati o kaya isang puno. Tama na yon. Huwag nyo nang sobrahan kasi malalasing kayo pag nasobrahan nyo. So, tikman ko na mga kawakiwak. Sabi nga yung kumira na siya. Ito. Napakasarap mga kawakiwak. Manghanga lang talaga. Pero, sub ka dito. Ito yung masustansya na red wine, mga kawakiwak. Alam nyo kung bakit? Alam nyo naman na yung saging sagana sa potassium. At ang sili, napakaraming sakit din na gagamot niyan, mga kawakiwak. Kaya nung ikinumbay natin ito, ang kinalabasan nito ay napakasarap at napakaganda sa katawan. Napakagandang makiramdam sa katawan. Kaya, ganun lang tayo. Isang araw, isang ganito. Yan, isang balo. Napakasarap mga kawakiwak. Maniwala kayo, tukugan yung bumaba dyan. Pang sarili nyo. Hindi naman mahirap hanapin mga ingredients nito, mga kawakiwak. Ayan o. Saging lang. Sili. Yun lang. Yan. Herbal wine na siya. Ay! Tira! So maraming salamat po sa inyong lahat mga kawakiwak. Nakarating po kayo sa dulo ng video kong ito. Lagi niyo pong katandaan na lagi po kayong kasama sa aking mga panalangin. Naway lagi tayong patnubayan ng Panginoong Diyos at iligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan. Tira na! Wakiwak pa! Ayi! O ayan, mga kawakiwak, mapuno na. Ayan. Kailangan hanggang dito sa saguit, oh. Yun. So, okay na yan. Tapos, takip pa natin yan. Pero hindi natin sarado ng gusto para makasingaw siya. No?